Sabi doon sa 13, but now in Christ Jesus you were sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Yun po yung nasa 13 at yun sa, yung pong nasa 14 and 15 na kung saan po ay inanalyze natin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sabi doon, sapagkat siya ang ating siya ang ating kapayapaan. So, pinagpapayapa ng Diyos ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang subject po dito yung pag-create, paggawa ng kapayapaan. At sa paggawa ng kapayapaan, hindi po yung Ten Commandments ang dahilan. Alisin na nga yung Ten Commandments para payapa na yung dalawa. Parang ganun po yung parang ang bago naman ng Diyos para doon. Aalisin na raw yung Ten Commandments para pagpayapain yung dalawa. Hindi po. Aalisin yung hidwaan nilang dalawa na mayroong mga marangaling tuntunin na kaya na nabasa natin kanina. Inalis niya yung wall partition para ang dalawa ay maging isa na. At ganito ginawa ng Diyos ang kapayapaan between the Jews and the Gentiles. Tuloy natin pagbasa. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sabi po ay, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Okay, sino yung pinag-isa dalawa? The Jews and the Gentiles, ginagawa na po silang isa. Kaya nga po doon sa Galatians, di ba? Wala nang Hudyo, wala nang Grego. Hindi timitingin ng Diyos na, ililigtas kita dahil Hudyo ka. Hindi kita ililigtas dahil Gentiles ka. Hindi po. Wala na pong Hudyo at walang Grego at pinag-isa na po ng Diyos ang dalawa. Sabi po rito, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, the Jews and the Gentiles. Okay? At giniba ang pader na na nagpapahiwalay. So, kung ano man yung pader na yan na nagpapahiwalay sa Jews and the Gentiles, yun po yung giniba ng Diyos. Literally, meron pong pader sa temple, pero yung pong pader na yun, kaya po nabuo yun dahil po doon sa racial discrimination. Therefore, ang ginigiba ng Diyos ay yung racial discrimination na tinatrato ng mga Hudyo sa mga Hintil. Giniba po yun ng Diyos. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay na inalis ang pagkakaali. Ano po ang inaalis? Yung pong pagkakaali. Ito yung alitan ang inaalis. Hindi po kautusan ang inaalis yung alitan. Okay? Ang sabi po, na inalis ang pagkakaali sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan. Yung nakita yung kautusan. Kahit kautusan, ating commandment siya. Hindi po. Yung kautusan, yung pong wall of partition, meron pong kautusan, di ba? Bawal ang tumawid, nakamamatay. Di ba? Bawal ang mga Gentiles tumawid dito sa court of the Gentiles kapag magkukos ito ng kamatayan nila. Ayun po ang inalis. Okay? At ang sabi po ron, na inalis ang pagkakaalis sa pamagitan ng kanyang laman kahit ang kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa. Sino po yung tinutukoy na dalawa? The Gentiles and the Jews. Okay? Ang sabi niya, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang bagong tao. Kaya nga, no more Gentiles, no more Jews. Isa ka ng bagong tao. Okay? Bago na yung tao ng Diyos. Magkasama na ang Jews and the Gentiles. Okay? Sa ganito ay ginawa ang kapayapaan. At upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan. Sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoon Kristo, magkakaintindi yung pag binabasa ito nila sa isang katawan, yung raw the church. Hindi po.
Bagamat, totoo po yung pinag-isa na po sila sa church. Pero dito po sa context na po nito, yung katawan po ito, yung body of Christ. Sa pamamagitan po ng sacrifice ng ating Panginoon Jesucristo, pinag-isa niya na ang dalawa. Okay?